Hi mga kasno! Good morning! Kamusta na po kayong lahat? At sana po ay lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. At ito po ang ating iniluluto ngayon, ang munggo! Ang ating paborito. At naglaga din po ako ng buto-buto. Opo, lagi po ako naglalaga ng buto-buto kasi masarap talaga siya. At bibigyan po natin si Cookie ng buto-buto pero hindi ko po ihahalo yung buto kasi pinakuluan ko po ito ng matagal eh. At pagkaluto po ng kanin, hinahalo-halo ko po siya. At dadagdagan po natin ang niluto natin, hindi lang munggo. Kasi po, ako lang po ang kumakain ng munggo sa aming pamilya. So, ganun po. At ito po ay hiwa-hiwain na natin ng maraming bawang para malasa, para tanggal lahat ng kung ano man. Dahil gusto ko rin pong magpanggap na malusog tong niluluto ko, lalagyan ko talaga ng maraming bawang. At tigil mo na talaga yan, i-push mo na yan. Yung pagbitik-bit mo ng bawang. Pero hindi po, kapag nagluluto tayo, dapat punong-puno ng pagmamahal, diba? Actually po, habang nag-edit po ako nito, ay nagutom po ako. Kasi munggo bihira ako makain ng nagluluto ng munggo. Eto pong nakikita nyo na frozen na to, yan po yung malunggay na binili ko sa Asian grocery store. Tignan nyo po, napakaswerte po talaga nating nung mga kababayan natin, no, na may tanim na mga fresh na mga malunggay, o mga dahon-dahon, tsaka gulay sa kanilang backyard. Yung, ang dami ko pong napapanood, sila pobreng negosyo, sila Ray. Sariwa po yung mga gulay nilang kinakain. Sa backyard lang nila tumutubo. Napakaswerte nyo po talaga kasi po kami dito mga frozen po yung tulad nitong malunggay. Hindi po kasi tumutubo dito eh. So ganito po ang ginawa ko. Dahil po magluluto rin ako ng mami. Ginisa ko na po yung bawang sibuyas at yan po napaso po ako nung nilagay ko yung sabaw para sa mami. So yan po yung kakainin ng mga anak ko at ng asawa ko, yung mami, at sa akin po yung munggo. Dinivide ko po yung ginisa kong bawang at sibuyas, yung isa para sa munggo at yung isa naman para sa mami. Ganyan lang po ako magluto. Simpleng-simple lang po para hindi siya masyadong kumakain ng oras, kasi po kumakain din po ng oras yung pagluluto natin, pero masarap kasi gawa yan sa pagmamahal. Ganon talaga, pag nagluluto ka, dapat mahal mo, ginagawa mo para lumabas sa niluluto mo yung secret ingredient, yung pagmamahal. Walang katumbas yan talaga. Pagmamahal talaga ang secret ingredient. Ang tatay ko po, alam niya po, mahilig po siya sa munggo. Kada Biyernes, gusto niya po nagbumunggo. Pero hindi ko alam kung nasusunod po yun na pagmumunggo. Nung bata rin po kami, ang nanay ko po kapag maulan, ang pinapabili niya po kami ng mami. Sabi niya, bili ka nga ng mami. Ayan, tas nagmamami po kami. Kaya hanggang ngayon po na nagkaanak na ako, nagluluto pa rin ako ng mami para sa pamilya ko. Kasi ito po yung kinalakihan ko. Yan lang, nung mga bata kami, walang mushroom. At tada, luto na po. Ready na ang ating hapunan. Meron tayong munggo at meron tayong lomi yata tawag dito. Lomi o mami. Meron din tayong abangers! Abang-abang na siya. May sarili siyang pagkain. Magkakain din siya nito. Tatanggalin ko sa buto. Hi mga kasno! Kain po tayo. Ito yung niluto kong munggo nung nakahapon. Sobrang nagugutom na po talaga ako kasi naglinis muna ako bago ako kumain. Mag-isa lang po ako dito sa bahay kaya napakatahimik at napakasakit sa tainga ng katahimikan. Si Google po, lagi po yan tumutugtog kasi kung hindi, sobrang grabing tahimik, masakit na masakit sa tenga. Sa mga nakatira po sa abroad, for sure, alam po nila yung sinasabi ko na sobrang tahimik. Kasi layo-layo yung mga bahay, tapos walang mga nagkalat na tao. Kaya sobrang grabing tahimik po talaga. Uugong sa tenga nyo yung katahimikan. Yung ate ko po, sagay kakain muna ako mga kasno. Kasi aalis din ako eh. Mahilig po ako sa sili. Gusto ko po yung mga pagkain ko maanghang. Ayan, may sili.
Ganun po ako mga ka-snow. Ang init. Ang init. Ganun po ako mga ka-snow. Gusto ko po yung pagkain ko maanghang. Nagliligayab-yab sa init. Parang ang aking pagmamahal. So, naglinis po muna ako sa taas. Tapos nun, eto kumakain na ako. At nagmamadali po ako kasi may lakad po ako. So, mabalik po tayo. Yung ate ko, nung bumisita siya, sabi niya sa akin, ano ba yan? Ang sakit sa tenga. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, umuugong, napakasakit, sobrang tahimik. So, yung mga bagong dating po sa Canada, sa States, o saan mang bahagi kayo ng mundo kung saan ang bahay nyo ay may insulation, comment down below po kung katulad nyo rin po yung ganong pakiramdam na sobrang tahimik, masakit sa tenga. Ganun po kasi talaga kapag ang bahay mo may insulation. So, ang pupuntahan ko po today, sasama ko kayo. Kung hindi malobat ang cellphone ko, sasama ko po kayo kasi madaling-madali na talaga ako. May hindi po magandang nangyayari sa kalusugan ko. Nararamdaman ko po yung puso ko. Puso ko. Nananakit. Yung po. Natutulog ako tapos biglang ang mangyayari. Parang hindi ako makahinga. Hahabulin ko po yung hininga ko, ganon. Tapos randomly, bigla na lang, parang hahabulin ko yung hininga ko. Kahit halimbawa, maglalakad lang ako, bigla ako, mararamdaman ko na parang hinabol ko na yung hininga ko na hindi ako makahinga, ganon po. Hindi naman po ako kumakain ng mga matataba. Hindi ko alam kung bakit. Hindi rin naman ako kumakain ng mga... May mga chocolate po dito sa bahay pero hindi po ako kumakain ng chocolate. I mean, tinitikman ko po siya minsan pero hindi ako yung katulad ng mga anak ko na araw-araw kain ng chocolate. Hindi ba ako ganun? Mula po nang nagkaedad ako, parang hindi ko na ganun kagusto yung tamis ng chocolate. Although masarap po ang chocolate. Nung bata po ako, sobrang grabing hilig ko talaga sa chocolate. O kahit anong matatamis candy, ganun po. Ayun, nagtataka rin ako bakit siya nangyayari sa akin kasi wala namang nagbago sa akin, hindi po ako makain ng matataba. Sa alat po, hindi naman po ako, yung ganito lang, magpapatis lang ako, pero yung patis ko po, diluted, kapag kakakain ako ng munggo, ano pa ba? Munggo, sinigang, ganun po. Gusto ko may patis sa gilid. Baka ganong sitwasyon. Hindi naman po ako makain sa gabi. Yung halimbawa, si Cookie. Si Cookie, pinagmamasdan ako. Ano ba yan? So, yung friendship ko po na Pilipino, na matanda, yung friendship, ito po si Kuya nasa tabi ko. Yung friendship ko po na Pilipino na matanda, nakita kami ngayong umaga. Kasi hinatid niya po yung apo niya. Ang sabi niya sa akin, yung po talaga yun talaga, sobrang
ano niya po sa pagkain, maingat na maingat. Yun po ang sabi niya sa akin, bigla naramdaman niya na rin to. Kaya 3 years ago, ganoon din po, kumuha po siya ng Holter monitor. Nag-request po yung doktor niya. Yun po yung kukuhanin ko, Holter monitor. Para po isusuotin ko po siya ng 3 days para ma-monitor po yung tibok ng puso ko. Marami kasi kayong nagmamahal sa akin eh. Kaya marami kasi nagmamahal. Ako po madalang po ako magmunggo. Kasi ako lang po ang kumakain ng munggo. Kaya sobrang dalang ko po magmunggo. So, kamusta na po kayo? Na-experience nyo na rin po ba yun kung saan sumasakit yung puso nyo? At anong oras na ba? O sige mga kasno, ibababa ko na to at tayo ay magmamadali na. At itatry ko kayong isama. Ang sarap. Comment down below, sino ang may paborito ng munggo? At kayo ba ang Pilipino na kada Biyernes ay nagmumunggo? I-comment nyo po. Gusto kong mabasa. Sino ang mga may paborito sa munggo? Alam niyo po ang sinahog ko dito. Yung binili ko sa Asian grocery store, yung frozen na malunggay. Maswerte po ng mga kababayan natin na ang kinakain laging fresh na mga gulay. Yung mga pinipitas-pitas sa bakuran nila, napakaswerte niyo po. Sige po, isasama ko kayo sa, try ko pag hindi po ako nalobat. Ito na nga po, naglalakad na po tayo patungo sa medical center at nakikita niyo po yung playground na yan. Actually, yung playground po sa likod ko ay napakataas niyan. Pero dahil po napakataas din ng snow, nagmukhang mababa yung playground. At isa po ito sa mga problema dito sa Canada, ang snow sa parking lot. Nawawala na po ng space yung parking lot kasi po nag-accumulate po ng space yung snow. Kaya po ganyan. Nung nakaraan po ay nagpunta po kami ng mall at ang nangyari, para po sa prescription ni Mushi, wala na po kaming mapag-parkingan kasi po yung parking lot ay punong-puno na talaga ng snow. Ang hirap-hirap din po umikot kasi masyadong poor visibility. Ito pong nakikita nyo yung snow na po na yan. Kung sa gilid po, kung nakita nyo kung gaano kataas yung snow, ganon po talaga siya, napakataas niya na po talaga. Pag nakita niyo po to sa personal at dito po kayo sa Canada, ang una niyo pong may isipin ay, uy, ang saya magtoboganing. Kasi napakataas na po talaga ng snow. Ayan po yung sidewalk. Kaya pwede ka po talagang magtoboganing. Ice queen yan. Ice queen na po ako. Yan po, i-declare na natin si Divina ay ice queen na. Kasi kung mag-vlog na lang si Divina Robertson ay laging nasa yelohan. Pero hindi po ako nanlalamig. Mainit po ang aking pagmamahal. At ito po sa mga hindi nakakaalam, yan po yung shed na ilalagay nyo po sa inyong backyard para lagyan nyo po ng mga tools nyo. So, uso po dito ang nagsished. Meron po kaming maliit lang na shed sa backyard namin. At ito nga po, ma-share ko lang po itong video na to, itong usa na to kung na nasa yelo. Ito pong area na to, yung mga bata, yung mga anak ko po, sa mga hindi po nakakaalam, meron po akong anak na lalaking kambal. 11 years old na po sila. Nung batang-bata pa lang po talaga sila, mga toddler, kindergarten, grade 1, ganun po. Hilig nilang binabaybay itong area na to. Mag-umpisa sila sa mababa, pataas ng pataas. Hawak-hawak po namin yung kamay nila para po sa kanila pag narating na nila yung pinakataas na area ay ano na po sa kanila at achievement. At eto naman si Cookie, nagbo-voice over ako, tumahol-tahol. At eto nga po, after ko po makuha yung Holter monitor ko po, nakadikit na po sa katawan ko ng mga oras na yun yung Holter monitor. Nag-decide po ako na magpunta sa McDonald's kasi po gusto ko lang magkape. So, ang nangyari po yung kape ay hindi lang naging kape, naging combo meal na po siya, ganun. Kaya mag-ingat po kayo tuwing pupunta kayo sa McDonald's. Babala! Yung kape nyo po ay mauuwi po sa combo. Yan ang nangyari. At alam nyo po ba, may ichichika ako sa inyo kung hindi nyo po alam, ang mga anak ko po ay mutant. Opo, tama po ang narinig nyo, mutant sila. Kasi po, nung nagpunta ako ng McDonald's, na amoy nila, within 10 minutes, nagpunta na rin po sila dyan. Siyempre po, kasama po nila yung daddy nila. So, nagpunta po sila dyan at kumain din po sila.
At tapos po, nung umupo na yung asawa ko, sabi ko po sa kanya kung magkano yung binayaran niya kasi hindi ko ano ba sa Tagalog, hindi ko mawari kung bakit ang binayaran ko ay nasa $12. Tapos, kaya pala $12 kasi po kapag lumalabas po kami, hindi po ako umorder ng pagkain. Usually po, naghihintay lang po kami ng mga anak ko. Kaya pala how much is it, Moshi? $12 or $11? For the combo that my thing is $7. No, it's not $7. My receipt was $10. $9? Yeah, What's the kind of burger that I just got a regular hamburger, double cheeseburger. I got double cheeseburger, but usually you only pay I usually get a McDouble, which is $2, $3 cheaper. Oh, yun na po, narinig niyo na po. Yun, iba palang burger ang na-order ko. Ayoko po kasi, sa pagdating po sa burger sa McDonald's, ayoko po ng mga quarter pounder. What are the other burgers in McDonald's? Big Mac, Big Arch Deluxe. Yun po, Chicken Crispy. Yun po yung asawa ko, pag nasa McDonald's po kami, gusto niya yung mga ganon, mga, what's the big burger that Lance likes sa McDonald's? Quarter pounder. Yun po, yung dalawa ko pong anak, trip nila, quarter pounder. Pag may budget ha, quarter pounder sila. Pero kapag mga wala naman tayong budget, mag-ano na lang sila. Usually, what's the McDouble. McDouble. So yun po, kapag okay lang po ang budget natin, McDouble na lang po tayo. Pero kapag may budget, ay yun na. Basta napahaba na to. Yan po, ang sarap po ng kain ko. At kung sino, comment down below, ano po ang paborito nyo pagdating sa burger? Ang gusto nyo po ba ay Jollibee o McDonald's? Ang Jollibee po dito ay ginto, sa mga hindi po nakakaalam. At napakalayo po ng Jollibee dito sa amin. Magdadrive po kami ng mahigit 1 oras. May kukwento po ako sa inyo, may chichika ako sa inyo. Yung ate ko nagpunta rito, na nagpunta siya rito, bumiyahe kami ng napakalayo sa Jollibee. Pagkatapos may apple pie po. Ang ate ko pagkatapos niya kumain ng McDonald's, ang pagkakasabi pa naman ay ng apple pie. Naku, hindi naman masarap pala dito yung apple pie dito sa Canada. Galit na galit po ako. Sabi ko, lumalagpas sa akin ng 1 taon nang hindi ako kumakain ng apple pie. Sana hindi mo na lang kinain. Nagkalat ang Jollibee dyan sa Pilipinas. Wala po, na-chika ko lang na hindi niya pala gustong kinain yung apple pie kasi iba yung lasa. Sana iniwan niya na lang para sa akin. Pero mabait po ang ate ko. Lang po ako, passionate lang po talaga ako sa mga reaction ko. Ito nga pong susunod na eksena na makikita nyo ay 4 days na po ang nakalipas. Ito pong si Cookie, kapag dumarating yung daddy niya sa bahay ay parang lagi niyang first time lang nakikita yung daddy niya. Sobrang excited po siya lagi makita yung daddy niya na parang ilang taong nawala. At dahil naka 4 days na po tayo ay tatanggalin na natin tong Holter monitor. At ang sabi po ng babae, tinanong ko po siya kung latex free ba kasi po allergic po ako sa latex. Nagpa-testing po ako. Ang sabi niya po lahat ng gagamitin ay latex free. Pero nung ikalawang araw po ay nung tinanggal to ni Colin at pinalitan po ng panibagong yung parang bilog kasi po namamaga na po yung balat ko. Nung araw na po to nung naggabi, nagtuklap-tuklap na po talaga siya na magang-maga. Ang sabi po ng biyanan ko ay sumulat ako sa doktor kasi po kung latex free siya, bakit po siya namaga ng ganito? At ang problema po kasi sa akin, kapag mga ganitong bagay na na-allergy ako, hindi lang siya basta magiging ganyan, lalaki pa po siya at magtutuklap yung balat. At pagkatapos nga po nito ay isasauli na po namin yung Holter monitor kasi po kailangan po siyang isauli. At syempre may reward ang good girl. Hindi tayo nagpala ng yelo pero meron tayong reward dahil dumaan tayo sa matinding pagsubok. At maraming salamat po sa inyong panonood at pagsama sa akin sa araw na to, pagsama sa buong pamilya ko, and I'll see you on my next vlog!